Sa mga nagdaang panahon, hindi tumigil ang pamahalaang panlalawigan na mapabuti sa mas pinakamataas na antas ng serbisyo ang Bulacan Medical Center. Katunayan niyan ay ang mga bagong gusali, medical equipments and services upang hindi na lumuluwas ang ating mga kalalawigan para sa kanilang medikal na pangangailangan. Isang malusog na pamayanan ang pinagmumula ng maunlad na bayan. Tama, malusog na isipan at pangangatawan ang daan tungo sa kaunlaran. Kaya naman hayaan ninyo kaming samahan kayo dito sa institusyong nagbibigay ng kalidad na serbisyong medikal at mga proyektong pangkalusugan para sa lahat ng Bulakenyo. Ako po si Maria Cecilia Nicolas. Ako naman po si Nina Nerissa Torres. Ito ang Bulacan Medical Center Profile para sa Galing Bulacan. Paano nga ba nagsimula ang sarili nating provincial hospital? Abay, simulan na natin ang pag-alam sa lahat ng kasagutan mula sa ating katanungan. Pre-war pa yun. Noon ay Bulacan Provincial Hospital siya, 25 beds. So, mayroong philanthropist na pare na nag-donate, si Father Crisostomo. Yun yung may bus dito sa outpatient department natin. Siya yung nag-donate ng building. So, sa tagal ng panahon na yun, naabutan na namin dito. Pag noong 1991 to 1997, ito ay 200 beds na. 200 beds hospital. Pero hindi pa siya training hospital. Service hospital siya. So, nandito kami 1997. So, ito ay isang ano pa lang to, 200 bed hospital. Mula noon, nung itinatag siya bilang teaching and training hospital, at malaki na rin ang, kumbaga, ang in-improve niya mula nung nagpagawa ng mga bagong infrastructure na raise namin nung 2008, naging 300 bed capacity hospital siya. Naging Bulacan Medical Center na siya mula doon sa mga galing siya ng provincial hospital. So sa ngayon, ang Bulacan Medical Center na dating provincial hospital ngayon ay isa ng tertiary level 4 hospital. Ibig sabihin sa tertiary level 4, teaching and training siya. So nagtitrain kami ng mga espesyalista dito, mga doktor. Yun ang kaibahan ng ngayon kaysa sa dating Bulacan Provincial Hospital. Itong Bulacan Medical Center, ito lang yung tertiary na government hospital sa province. Mayroong mga mangilan-ngilan na mga tertiary hospital dito sa Bulacan, pero mga private hospital. Maliliit lang din ang capacity nila. Mula sa simpleng ospital na nanggagamot lamang ng mga simpleng karamdaman o kalagayan, ano-ano na nga ba ang mga nadagdag na pasilidad sa ating sariling provincial hospital? Ito yung building natin kung tawagin P3. Actually, ito yung cancer building kung tawagin. Nasa third floor niya yung oncology and dialysis area. And then yung second floor niya, yun yung medical ICU plus yung medical ward natin. Then sa ground floor, yung ating OB ward plus yung OR at saka DR complex. And then right beside the building na to, yung UB extension. Yun yung ginagawa nating PhilHealth ward. Ito yung building na to, ito yung surgery and pediatric ward. Yung building yan. Plus yung second floor, yung ating OR. And then connecting do sa new OR complex na kapapagawa lang recently, nagkaroon tayo dyan ng 6 na rooms for OR complex. So adjacent lang do sa existing OR natin. And then yung likod niyan ng OR complex natin, yung ating radiology and laboratory department. Plus yung emergency room complex natin. Plus yung outpatient department building natin. And then yung blood center at the back, right beside nung family planning and under 5 years old clinic. Yung ating bagong OR ngayon, andi dyan din yung eye center. Nilagay din dyan na
Naka-include na dyan yung eye center wherein pwede nga makapag-conduct ng cataracta procedure and then ibang eye surgery. Pagdating naman sa mga kagamitan, Sa ngayon meron tayong CT scan, 2D echo, saka yung X-ray machine, filmless yun wala siyang film. So may monitor dun sa bawat area kamukha sa emergency room, then medical and pedia, wherein yung doctor natin makikita na immediately yung result. Meron tayong propose na magkaroon ng mammogram, plus yung X-ray with C-arm. Layunin din ng BMC na maging abot kaya ang pagpapagamot ng mga tao dito. At kung talagang gipit sa pambayad ay sadyang isinakatuparan ang mga diskwento para sa mga kapuspalad nating mamamayan. Ginagamit namin yung aming assessment tools para malaman yung tungkol sa pasyente, yung socio-economic condition nila, yung kanilang mga medical data, kung halimbawa ba, mga long-term o short-term yung mga sakit nila, tapos yung kanilang relasyon sa pamilya na isa pang nakakasakit sa kanila, at saka yung kung paano sila makadil sa community. Isa pa lang, na-evaluate na namin sila, na-assess kung ano talaga yung psychosocial assessment pang bawat isa. At yun yung ginagamit namin para sa discount. Yung Class A namin, yun yung sa PhilHealth, saka sa mga private na room. Tapos yung sa Class B namin, kumukuha kami sa pag-discount, kumukuha kami doon ng part doon sa accommodation, doon sa kung na-OR sila, kumukuha din kami sa OR, tapos yung buong medicines at saka laboratory, yun ang B. And then doon sa aming C, yun yung sa kung paano, yung ginagamit namin yung per capita income, yung nakukuha namin sa socio-economic condition ng pasyente. Doon namin nalalaman kung sila kung mahirap, o ano sila i-classify kung A, B, C, D. Kapag A, yung 75% nung sa kanilang sa laboratory nila at saka sa medicines, yun ang Tapos doon naman sa A, B, sa B, ano kami doon, C2 yung ang tawag namin doon, C2. Bali, yun ang 50% na kukunin nung sa medicines, tapos merong part nung sa laboratory, yun ang bali. Bina, yun sa letter C naman, 25% nung sa medicine, tapos yung kukuha din kami dun sa lab ng 25%. Tapos yung letter D, yun ang talagang indigent, na lahat-lahat halos naka-charge sa provincial government. Pero in case, nagbibigay din sila ng donation. Sa admission, unang-una pupunta dito sa information, magpapagawa sila ng record. Then, kung halimbawa, yung hindi naman emergency, sa OPD. Yung Monday to Friday namin, 8 to 5. Kung emergency o gabi, lahat sa ER. Pag nakita nyo ng doktor at nakita na minsan, kasi mga walang kamag-anak, o kaya talagang indigent, nilalagyan ng note ng doktor. Tapos yung mga nurses ang nagre-refer sa amin. Kung halimbawa, kung walang kamag-anak, kung iniwan lang sila, o kaya naman talagang mahirap, yun, nire-refer sa amin ng pagkatapos ng assessment tools namin, yung mga indigent talaga, binibigyan namin ng requirements. Yung unang-una nga doon, certification ng kapitan. Kasi alam ng kapitan kung ano sitwasyon ng buhay, taga doon lang sila, magkakapit-bahay lang sila . Tapos yung social case study report naman, yun sa social worker ng munisipyo. Yung kasi social worker ng local, yun ang nag-home visit. Talagang certify niya talaga ito, mahirap, walang kakayahan. Sa GO, yung kay Gov, ina-address yung letter. Tapos hiningi kami talagang ID ko talagang kung taga doon ba sila. Dagdag kaalaman mga kabulakenyo, alam nyo bang may ibig sabihin ng bawat kulay ng kurtina sa bagong emergency room? Ang pink o rosa sa gawing dulo ng ER ay sumisimbolo sa pediatrics o lugar para sa mga bata. Ang kulay blue o asul na kurtina sa kaliwa ay lugar naman para sa mga gamot at paunang lunas. At ang green o berde na kurtina sa gawing kanan ay para sa mga pasyenteng nabalian ng buto, na trauma, na baril at iba pang may kinalaman sa agarang operasyon. Ginawa ito ng BMC upang maging mabilis at organisado ang panggagamot sa bawat pasyente. Sa kabilang banda, isa pang pundasyon ng Bulacan Medical Center ay ang mga taong nagtutulong-tulong para mapabuti ito.
Ika nga nila, save one life, you're a hero. Save 100 lives, you're a nurse. Mga katagang hindi lamang panipi para sa kanila, kundi isang inspirasyon sa pagsagip ng buhay ng libu-libong Bulakenyong nagpapagamot dito araw-araw. Umaabot sa higit 500 kawani ang bumubuo sa Bulacan Medical Center. Sa laki ng bilang ay minabuti ng administrasyon na hatiin ito sa bawat departamento. Una na rito ang paghihiwalay sa medical personnel at non-medical personnel. Para sa non-med personnel ay isa-isa itong ipinakilala ng pinuno ng Administrative Services Division na si Ma'am Leticia Hilario. Ang mga offices na under ng non-medical, unang-una ang admin, PhilHealth, dietary, medical records, maintenance, supply, cashier. Sa admin yung mga communication, yung mga nanggagaling sa iba't ibang opisina, pinararating nila sa akin yun, ginagawa naman natin ng mga kung kailangan sagutin yung mga memo. PhilHealth yung mga may mga PhilHealth tayong members. So sila nagpo-proseso noon. Sila nag-i-interview. Dietary sila yung ang functions nila, sila nagpapakain dito sa mga pasyente. Medical records yung mga yung chart natin doon pumupunta after na ma-discharge ang pasyente. Doon na pupunta sa medical records. Kaya kung may kailangang medical certificate or anumang kailangang medical legal, kung meron man, doon din sila ang responsible. Maintenance, yung lahat ng mga pagawain na eto nasira, na ganyan, kino-coordinate nila sa akin. Ang pagsulong at pag-aaproba ng training programs ng Department of Internal Medicine, Department of OB/GYN, Department of Pediatrics, at Department of Surgery sa BMC ang siya na ring tumayong pagkakahati ng tanggapan para sa medical personnel. Ang may pagmamalaki namin na kung sa doktor, wala tayong problema dito. Kompleto tayo sa mga espesyalista dito sa ating ospital. Sa ngayon, ang Bulacan Medical Center na dating provincial hospital, ngayon ay isa ng tertiary level 4 hospital. Ibig sabihin sa tertiary level 4, teaching and training siya. So nagtitrain kami ng mga espesyalista dito, mga doktor. Yan ang kaibahan ng ngayon kaysa sa dating Bulacan Provincial Hospital. Dagdag kaalaman mga kabulakenyo, ayon sa medical records ng Bulacan Medical Center, umaabot sa 23,000 pasyente ang admissions ng BMC kada taon. 3,000 katao dito ang sumasailalim sa mga major operations na tinatayang mas marami kumpara sa ibang pampubliko at pribadong ospital sa lalawigan. Meron kaming 271 nurses at nursing attendant. Base sa standard ng Department of Health, ang ratio ng pasyente ay isang nurse kada 12 pasyente gaya ng sa surgery, sa pedya, sa medical, sa OB/GYN. Pagka ang mga pasyente ay nasa mga special area na kagaya ng ICU, PICU, RR, yan ang ating nurse na kailangan doon ay isang nurse, 3 pasyente. Ang staffing pattern ng BMC ay nakabase sa standard ng Department of Health. Makakasiguro din po kayo na ang mga nurses po namin ay kaya po kayong paglingkuran ng may kalidad at may ngiti sa labi para kayo po ay gumaling kaagad. Sa ating pagbabalik, atin namang kilalanin ng dalawa sa pinakamatagal na kawani ng BMC at mga non-government organizations na naging katuwang ng pamahalang panlalawigan upang higit na maisaayos ang ating medical center.